O ito na nga mga kababayan, mas matindi pa kaysa tinamaan ng dilubyo itong si Speaker Martin Romualdez ngayon mga kababayan. Alam naman natin na grabe yung baha sa buong Metro Manila, pero mas matindi pa kaysa binaha itong si Speaker Martin Romualdez mga kababayan dahil nga sa ginawang desisyon ng Supreme Court na na-dismiss na o dismiss na yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Hindi nagtagumpay mga kababayan yung masamang hangarin ni Speaker Martin Romualdez at ng mga alipures ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan na ma-impeach si VP Sara Duterte para wala na siyang kalaban na malakas sa darating na 2028 presidential election. Bigo sila mga kababayan. At ito yung mas matindi pa. Nangangamoy bawian mga kababayan. Baka bawiin yung 150 million kapalit ng pirma ng article of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Nangangamoy bawian mga kababayan. Dahil nga hindi sila nagtagumpay. Anong kwenta? Anong silbi ng mga pirma nila? Na ginawa ng Supreme Court mga kababayan, nagdesisyon ito na labag sa konstitusyon itong impeachment laban kay VP Sara Duterte. At wala silang magawa ng mga kababayan. Kailangan nilang sundin ang kataas-taasang hukuman. At ito pa yung matindi, mas may matindi pa. Ayon kay Atty. Rowena Guanzon, naku po, nangangamoy sibakan, baka mapalitan na itong si Speaker Martin Romualdez. At panahon na siguro mga kababayan, nasibakin na ni Pangulong Marcos itong si Speaker Martin Romualdez. Dahil ang tingin ko ito talaga ang may pakana sa kaguluhan kung bakit nagkaroon ng lamat, nagkaroon ng away itong si VP Sara at itong si Pangulong Marcos mga kababayan. Alam ba ninyo na dati talagang supporters ako? Talagang sinusuportahan ko yan si Pangulong Marcos. Kasama tayo mga kababayan sa mga nagaganap na mga motorcade noon, mga rally noon. Kasama tayo noon. Dahil nga, unity tayo, Marcos tayo. Pero nga, dahil kay Martin Romualdez, nagkaroon ng awayan. Itong si Pangulong Marcos at itong si VP Sara Duterte. At yun na nga, panahon na siguro, para sibakin niya na itong si Martin Romualdez. Puro lang kahihiyan ang ginawa nitong si Martin Romualdez mga kababayan. Puro na lang ayuda ang ginawa nito. Nag-aastang mas mataas pa. Mas mataas pa yung posisyon niya kaysa presidente. Talagang nakikita naman natin mga kababayan na para bang mas hari, mas mataas pa, masiga pa itong si Martin Romualdez kaysa nitong kanyang pinsang buo na si Pangulong Marcos mga kababayan. At yan din yung nakikita ni Atty. Rowena Guanzon mga kababayan. Ito na, wag na natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. May ibang klaseng bagyo. Talo si Romualdez sa impeachment case kay Sara Duterte. Yan pa naman ang gustong-gusto niya mangyayari para makatakbo siya at manalo ng president. Alam niyo naman, style ni Martin Romualdez, di ba? Disqualified enemy, di ba? Kaya sa district niya, wala siyang kalaban, pinadisqualify niya rin. Wala pa kayo ano ba, nasa naman mga tao, bagyo-bagyo. Bakit doon sa post ko na hindi live ay 537,000 ang views. Dito sa live, walang tao. Teka muna, tay-tay natin sila, ha? Alam niyo itong bagyo na to. Ito yung bagyo na protracted. Slow connection kasi tayo. Protracted ba? Parang lambat. Masok yung isa, tapos sakali natin, wala na. Tapos, andyan na naman. Bumakas na naman. Tapos, umina na naman. Ito naman, pangatlong bagyo na pala to. Talagang, pero itong bagyo na umampas kay Romualdez at kay BBM. Ibang klaseng bagyo ito dahil Supreme Court na talaga ang umampas sa kanila. Binagyo ng Supreme Court.
Binagyo ng Supreme Court mga kababayan itong si BBM at itong si Romualdez. Grabe ito mga kababayan. Mas malala pa nga kaysa binaha. Itong ating presidente, itong si BBM at itong si Romualdez mga kababayan. At sa tingin ko hindi siguro nila matanggap yung ginawang desisyon ng Supreme Court mga kababayan. Nawala na nga, na-dismiss na itong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ano naman kayang sunod na balak ng mga ito? Para masira talaga nila itong si Vice President Sara Duterte. Abangan natin mga kababayan. Patuloy natin ito. Siguro, baka ipa-refund na lang yung mga congressman na nagpirma. Yan kasi, tinanong kayo ng Supreme Court, nabasa ba lang lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan na inakyat doon sa Senado? Pang-apat yan yung complaint ang inakyat nila. Ano nangyari doon sa tatlo? Kasi nakalagay sa saligang batas sa konstitusyon, isang impeachment complaint lang ang pwedeng i-file sa isang taon kada opisyal. Wala. Dapat yung first complaint lang, inakyat niya. Diba? Tinago nila. Tinago. Pinapasagot sila. Pero, sabi ni Romualdez, hindi kami sasagot. Bakit? We are the House of Representatives. Diba? Ba't kami sasagot? It's beneath them to answer the Supreme Court. Kaya ayan. Yan. Dunukin nyo yung talo nyo. Nahirap talaga Nahirap talaga pag puro na sobra na yung kapangyarihan sa ulo. Sumobra na. Yung parang wala nang makakapigil sa kanya. Yung parang hari na siya. Di ba may Pangulo ang Pilipinas, may Presidente? Bakit itong speaker parang siya yung pinaka-powerful man. Pinakayaan lang siya ni BBM. Yan ang problema. Kasi hindi man lang niya ma-stop yung pinsan niya. Kahit na ganito na nangyayari. Yung budget is scandal and skandalo dun sa budget. Na hanggang ngayon, nasa Supreme Court pa yung petition against the House of Representatives, and even against the entire Congress, di ba? Skandalo. Puro na kayo na. Tutulak na lang yun sa lalamunan. Wala. Parang sinasabi lang, wala kaming dyan. Anong delikadesa? Wala yan. Basta importante, hawak natin yung pera. Yun ang pamigay natin, lalo na magkakampanya na. Yun. Kaya po yun talaga. Ang napakalaking problema ni BBM ay ang pinsan niya. Kaya BBM, tanggalin mo na yung pinsan mo, speaker. Tanggalin mo na yan. Yan ang nakakasama ng image mo. Paano ka babawi niyan? 3 years na. Siya pa rin ang gagawin ng speaker dyan. Isang tawag mo lang dyan sa mga congressman na yan. Hindi nila iboboto yan sa Lunes. Tanggalin mo na, BBM. For your own sake. Yun, dapat nga mga kababayan, tanggalin na yan, itong si Speaker Martin Romualdez. Pero sa tingin ko yung sinabi ni Atty. Rowena Guanzon, na paano pa makabawi itong si Pangulong Marcos. 3 taon na lang yung natitira. Hindi na makabawi ito mga kababayan. Lalong-lalo na hindi niya sagutin o hindi niya gawin itong kagustuhan ng taong bayan na magpa-drug test, na magpa-hair follicle test mga kababayan. Lalong-lalo na nakaladkad na naman yung pangalan ni Lisa Marcos mga kababayan sa pagkamatay ni Paulo Tantoc. Talagang halos siguro 80% ng mga Pilipino gustong makita na magpa-drug test, magpa-hair follicle test itong si BBM mga kababayan. Hindi na makabawi ito, malabo na. Tuloy-tuloy na yung pagbagsak nito. Lalong-lalo na itong si VP Sara Duterte ngayon ay dismiss na itong impeachment laban sa kanya.
Itong si VP Sara Duterte talagang mas aangat pa mga kababayan yung trust rating nito. Ang tingin ng ating mga kababayan na talagang pinag-initan lang. Gusto lang talaga nila na masira itong si VP Sara Duterte. Kaya nga gumawa sila ng impeachment. Mga imbento mga kababayan, mga imbentong mga kasinungalingan. Itong confidential fund. O ano nangyari? Di ba? Naglabas na ng pahayag ang kuwa mga kababayan na walang nilabag na paglustay, walang paglustay ng budget ng confidential fund ng Office of the Vice President. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. Gusto pa rin lang masira si VP Sara Duterte. Kaya tuloy ngayon, sila yung nasira. Sila ngayon yung pinagtatawanan ng taong bayan. O ipalagay na natin, hindi lahat natutuwa sa ginawang pag-dismiss ng impeachment kay VP Sara Duterte. Pero mga kababayan, nasa 80% ng mga Pilipino ang pabor sa ginawang desisyon ng Supreme Court. Yun ang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Bergie Darrell Dios ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Kuko, si Dion at saka si Yuri. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Shirley Siwandal. Maraming salamat. Shoutout na rin kay Renato Ramos. Shoutout na rin kay Mike Abi. Bukas ko nakagawa ng reaksyon. Si Mike Abi mga kababayan. Nakikita ko yung mukha ni Mike Abi. Hindi may drawing eh. Dahil nga sa nangyari. Parang pinapagalitan niya pa yung Supreme Court mga kababayan. Parang akala niya mas magaling pa siya sa Supreme Court. At shout out rin kay Niri Rosario, shout out kay Gapito Kuraming. Shout out kay John Rarugal. Shout out kay Jerome Ron. Shout out rin kay Hilario Ladit. Shout out kay Ma'am Michelle Bolima. Shout out kay Rodanti Rodanti Buniag. Shout out na rin kay Gatsa Life Forever. Shout out na rin kay Lance Adisa. Binangga ng barko kaya nasira yung flood control. Nabangga ng barko yung flood control. Ina Garcia, shout out 5,500 na bakal sa 5,000, ulit natin Ina Garcia. 5,500 na bakal sa 5,500 na flood control. Bawat isang flood control, isang bakal. Kaya nga, nadurog yung pinakita ni Kung nakita ninyo yung pinakita ni Senador Marcolita, na warak na, nadurog na yung flood control mga kababayan. Shoutout rin kay Pastor Marto Biasa. Maraming salamat. Shoutout rin kay Milda Gutierrez at kay Saad Ayon. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Randy TV mo. Ingatin lahat. God save the Philippines.